Magandang umaga sa Pilipinas. Ako ngayon ay nasa Burnham Park sa Baguio. Kasama ko si Attorney Ace dito. Attorney Ace Orado. Kami ay niaasikasuhin lang. At makikipagkamustahan muna ako sa inyo bago kami pumasok ng courthouse. Kasi ako ay side by side kay attorney. What I mean by that is ako'y nag-aaral ng maraming bagay ng buhay tungkol sa iba-ibang subjects. Isa sa mga bagay na interest ko yung tungkol sa batas. Sabi ko kako, nakikisuyo ako sa kanya. Baka ako pwedeng paminsan-minsan kapag may labang ka sa korte, baka pwede isama ako. Boss, may tinda pa kayong sinigang? Wala na po ngayon. Bale, ano po, mamaya pa pong gabi uli. Alas 6 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw. Lunes hanggang Linggo. Mamaya po ulit gabi, alas 6 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw, Lunes hanggang Linggo. Mabilis lang ako ngayon, 30 minutes lang siguro at most. Mabilis lang, di ako makakapagtagal kasi ang pasok sa korte kailangan bago mag alas 8 nandun na kami. Ako ay makikiupo-upo lang at makikipakinig at makikipanood dun sa kung ano nangyayari sa courthouse. Wala naman akong kaso sa ngayon. As some of you may be expecting. Pero in case lang na magkaroon, andyan naman ang mga abogado. Headed by ang aking pinakapaboritong abogado, si Attorney Ace. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Sige, simulan na tayo. 30 minutes lang po ako ngayon. 30 minutes na ako makakapag-live. Hindi ako makakapagtagal ng pagla-live. Siguro baka hindi na rin ako makapag-live ngayon sa YouTube. Dito na lang tayo sa Facebook, magkwentuhan. Nasa Burnham Park ako ngayon. Nandito ako ngayon sa Burnham Park, sa Baguio. Good morning. Okay, sige. Simulan na tayo. Let's go. Ito ay aking as usual public service lang. Sa mga gusto umakyat sa live, nandito po yung 4 na square sa may bandang gilid sa kaliwa. Andyan yung option para mag-request na makaakyat sa live. Kumusta ka, Pilipinas? Magandang umaga sa iyo. Hindi na ako makakapag-live siguro na po sa YouTube. Microphone, wala namang problema yung microphone ko. Nandito lang talaga ako sa public area ko, medyo mahina, pakilakasan na lang yung mga speakers nito. Sige, wala pang request para umakyat sa live. Pilipinas, introductory words ko sa inyo. You only get to live once. Bira ka lang mabuhay. Pagsipagan mo na dito, pag sumigapan mo na rito, may gusto kang marating, lahat naman ng bagay posible as long as it is within practicality, as long as it is within your capability. And hindi mo malalaman yung capability mo pag hindi mo sinusubukan yung mga bagay-bagay. And you will understand what matters and what does not matter kapag sinubukan mo na yung mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo. Huwag kang magtyaga na minimum lang yung sinusweldo mo araw-araw, Pilipinas. Kaya mo namang umangat eh. Kahit construction worker ka, kahit magbubuti ka. Nakita niyo yung ginawa ko sa Tondo, diba? Sa Tondo, piso lang ang dala ko doon. Nakita ninyo kung paano nakaalago. Sa umpisa, mag-ano ka muna, magtatalog ka muna ng tareta. Ganun yung ginagawa ko noon eh. Mamamasura ka muna. Diba? Doon ka, simula ka muna sa ganun. Mababa. Kung ano lang muna yung trabaho meron dyan. Huwag ka maarte. Iba kasi ang arte eh. Puta. Gusto ka agad, manager ka agad eh. Ano yan, babalat ng basura, ayoko niyan. Putang ina mo. You have to start somewhere. Kailangan mo magsimula sa kung saan man. Kung magsasaka ka, di magsimula ka sa pagiging magsasaka. Kung karpentero ka, simula ka sa pagiging karpentero.
Kung ano, construction worker ka, simula ka dyan. Kung magbobote ka o mangalakal ka ng basura, di mangalakal ka muna. Tapos ipon ka pera, tapos tabaan mo utak mo. Andyan naman na internet, may YouTube naman eh. Sige, isa-isahin natin yung mga tanong nyo yung Pilipinas. Riri Punzalan. Okay, Riri Punzalan. Teka nga, lilipat nga muna ako ng... Lipat muna tayo ng pwesto. Hello, sakto. Construction worker po ako. Ayun, kahit na ano pa hanap buhay mo, pwede mo naman simulan dyan eh. Mag-iipon ka. Hindi lang ng pera, kundi pati ng talino at saka ng mga ideya. Tapos sa mga ideya na meron ka, makakapili ka na kung anong gusto mong pasukin. Maiba naman ang hanap buhay mo, di ba? Rico Junior Banwa. Okay. Yung mga gusto mong umakyat sa live, nandito yan sa may bandang gilid sa kaliwa. Andyan yung option para mag-request na umakyat sa live. Dali. Isa-isayin na natin kayo. I only have 30 minutes. Hanggang ano lang ako, 7:45 lang ako. Pasok namin sa courthouse ni Attorney Ace. Papasalamat lang ako, Attorney Ace. Meron kasi siyang aasikasuhin kaso dito. Hindi ako, wala akong kaso sa ngayon. Wala akong kaso. Pero in case lang na magkaroon ako ng kaso, andyan naman ang mga abogado para sa akin. Emeraldine. Uy, maraming salamat. 10 stars. Paano mag-ipon? Kumita ka ng marami, tapos tigilan mo yung gastos. Brother, good morning. Taga saan ka? Ninik-nik. Mana? Alin? Ayun, tubig yung ninik-nik. Ba't dito? Ay, hinahanap ko na. Tapos ko na yun. Hello. Nalagyan ko na eh. Rico. Tuloy. Oh. Napakabisa ni Rico. Nalagyan ko na po. Uy, pabako mo na si Rico. Stephanie Celestial. Wala tayo masyadong maraming oras ngayon. Yung mga gusto umakyat sa live, nandito. Nandiyan yung option para mag-request na umakyat sa live. Sige, yung mga gusto umakyat sa live, ito. Nandiyan yung option para mag-request kayo umakyat sa live. Oh. Good morning, brother. Taga saan ka? Hello. Hello po. Ay, hello. Good morning, sister. Taga saan ka? Good morning po. Good morning. Idol ko Taga saan po. ka? Sa Korea po. Korea, okay. Ano tanong mo? Wala lang po. Gusto Okay, lang po sino kayong gusto batiin? makita. Okay, salamat. More Sino blessing gusto po. batiin? Wala lang po mabatiin. More blessing Okay. lang po. Sige, salamat. Bye-bye. Opo. Dun pala sa mga OFW, meron akong GC para sa mga OFW. Wala namang gastos dun. Wala rin singilan ng kahit na. Ano yan, kumbaga kamustahan lang, ganun. Kasi syempre malungkot kayo dyan sa abroad. Diba? May magmalasakit man lang sana sa inyo. O yun, gumawa ngayon ako ng GC. Tapos every now and then, kapag tapos ng live, nakikipagkwentuhan ako sa kanila. Tapos sumasagot din ako ng mga tanong nila. John Mike. Okay. Yung mga gusto umakyat sa live, ito yung 4 na square. Andyan yung option para mag-request na umakyat sa live. Salamat, Stephanie. Sige. Bilis, meron lang akong konti lang, may konting oras na ako. Hanggang 7:45 lang ako. Balatan nyo na, tayo lang naman dito eh. Isang daan lang yung nanonood sa atin. Tayo lang to, masyado pang maaga para dumami yung audience. So, huwag kayong kabahan. Pagsilbihan natin kayo yung mga tanong ninyo. Mga sakit ng ulo, mga problema, isa-isahin natin yung mga problema nyo sa buhay para maresolba na agad, matapos ka agad. Okay, kuha uli ako ng bago. Wala pa tayo nakukuha legit na tanong. Putin add guest itong isa. Tony. Okay, Tony. Saan po location? Ngayon nandito ako sa Baguio eh. Pero kung gusto nyong pumunta ro sa Sinigangan, madalas nandun ako. Mamayang gabi nandun uli ako. Nandun po yun sa Domsa Viewpoint sa Angono Rizal. Domsa Viewpoint sa Angono Rizal. Yung mga gusto sumali dun sa GC ng OFW, i-ano nyo na lang, PM nyo na lang ako. PM nyo na lang.
Okay, wala. Next tayo. Darmy. Couldn't add guest. Darmy, couldn't add guest ka daw. Labas ka ulit ng live, tapos pasok ka ulit. Jeremy, Kaparas. Ito ang problema ko sa Facebook eh. Kaya mas okay talaga TikTok eh. Alam mo na, gagawa na lang ako ulit ng bagong TikTok. Tagal ko na sinasabing gagawa ko ng TikTok. Tinatamad ba ako? Kainis kasi yung TikTok eh. Dami ko ng followers yun. Nasa 800,000. Actually, 900,000 na pala yun bago na wala. Okay, next tayo. Okay. Reg. Reg, dali. Yung mga gusto ko makita sa live, pag confirm ko na kayo ng mga kakakit sa live, umakit na agad para sayang oras eh. Yun, ayos. Reg, good morning, brother. Taga saan ka? Morning, brother. Ito ako, David, brother. Papasok pa lang. Okay. Ano tanong mo, brother? Kasi tanong ko lang kung sa edad kong 40 plus wala pa rin ipon, alam mo na, empleyado pa rin. Ano ba magandang gawin bilang wala ang trabaho ngayon bilang messenger lang sa isang ospital? Lahat ng gusto mong gawin, brother, kaya mong gawin. Regardless of age. Oo, bumababa yung mga opportunities mo pagka mas tumatanda ka. Kumukunti yung opportunities mo pag mas tumatanda ka. Pero ang kagandahan naman sa katandaan, mas may credibility ka kapag ka mas may edad ka. Lalo na kung mahahaba yung working experience mo. Messenger ka, tanong mo sa boss mo kung paano ka aakyat ng posisyon kung meron mang promotion para sa'yo. Ngayon kung sasabihin niya na merong kulang dun sa credentials mo, pwede mo na rin tanungin sa boss mo kung ano kulang sa credentials mo para maidagdag mo ngayon sa sistema. Kung kailangan bumalik sa pag-aaral, edi bumalik ka sa pag-aaral, tas ilang units lang. Kasi kung 40 anyos ka ngayon, tapos halimbawa, kukunin mo ng 8 taon ang kolehiyo. Halimbawa lang 8 taon kasi kalakalahating units lang kukunin mo. 48 years old ka pa lang nun, bata ka pa rin nun, brother, wala ka pa 50 nun eh. Gets mo? Okay. Pwede ka rin mag-freelancing habang nagme-messenger ka. Alam mo yun, pwede kang magbenta sa social media ng kung ano mang bagay, ganun. Pwede ka rin namang, alam mo yun, pwede kang gumawa ng kahit na ano, brother, eh. Totoo, kahit na ano eh. Kahit 40 anyos ka, pwede kang gumawa ng kahit na ano eh. Di mo, 5 taon lang naman ang diferensya natin eh. Ako, 35 anyos. Nakita mo kung paano nagtitinda ako sa kalsada ng sinigang. Tapos gumana naman. Sabi mo, hindi, influencer ka kasi kaya gumana. Ano ka, tanga, hindi ganun yun. Hindi makakapanatili ang isang negosyo dahil lang influencer ka. Yung iba tanga eh. Akala nila dahil influencer ako, kaya regular na, alam mo yun, pabalik-balik ang mga customer. Ang mga customer, pupunta lang yan sa'yo ng isang beses, marami na 2 beses dahil influencer ka o dahil sikat ka sa social media. Pero ang talagang binabalik-balikan dun, yung sinigang na baka, puta, may mga regular customer nga kami, hindi naman ako kilala eh. Dahil kasi masarap nga kasi yung produkto. Ang sikreto kasi, gagalingin mo dun sa bagay na ginagawa mo. Para dun sa bagay na ginagawa mo, lumalaki ang sweldo mo, kung nangangamuhan ka, napopromote ka sa trabaho, kung nag-freelancing ka, maraming bumibili ng serbisyo mo o produkto mo, kung nagde-negosyo ka, ganun din, marami rin bumibili ng serbisyo mo o produkto mo. Ang sikreto, dun sa kung ano man ang gusto mong mangyari, gagalingan mo talaga ng gusto, brother. Kuha mo? Yes. Bala ko nga sana sa panahon ngayon, di ba, puro AI na. Ang target ko nga sana, parang nagugustuhan ko mag-aral ng IT. Ito lang, ewan ko kung mag-asos pa yun o uubos ng panahon yun. Alam ko, uubos ng pera tsaka panahon eh. Nung sa tingin mo, brother? Diretso, kung ano gusto mo, brother, pwede mong makuha. Nagkakaproblema lang kasi pag iniisip mo uubos ng oras, uubos ng panahon, ano naman kung maubos ang oras mo? Ano naman kung maubos ang pera mo? Di ba, makakagawa ka naman ulit ng bagong pera eh. Tungkol sa panahon, mamamatay ka kung kailan ka mamamatay. Pero ano ba naman yung gawin mo ng paraan yung buhay mo bago ka mamatay, yung malago ka man lang? Ang problema, nangihinayang ka kasi dun sa bagay na wala ka naman masyadong marami. Tingnan mo, katulad yan, wala ka naman masyadong maraming pera, ba't nangihinayang ka na mawalan ng pera? Lagi ka namang walang pera. Pero tingnan mo, pag nakatapos ka ng pag-IT mo, makikita mo, mas mataas ang mararating mo pagdating sa kaperahan. Nangihinayang ka sa bagay na lagi namang wala sa'yo. Yun hindi ko maintindihan. Hindi ka nangihinayang dun sa panahon mula ngayon hanggang bago ka magretiro o bago ka hindi na matanggap sa trabaho pag senior citizen ka na.
Hindi ka nangihinayang dun sa panahon na yun na sana inilaan mo sa bagay na kapaki-pakinabang para umalago ang buhay mo sa panahon ng katandaan mo, hindi mo ngayon kailangan problemahin ng pera. Nakuha mo yun? Oo, tama. So, ibig sabihin, sa edad ko to, bata pa talaga. Kung talaga mag-aaral ako, maipupush ko yung gusto ko. Oh, brother, may nakikita nga akong abogado, 16 na eh. Tsaka lang sila pumasa sa bar eh. Ewan ko kung nakita mo yun, may mga gumagraduate nga ng high school kung kailan malapit na sila mag-senior eh. Hindi ko alam kung nakikita mo yun, brother. Kung meron ganun sa lipunan, alam mo pwede ka rin maging ganun, brother. Pwede ka rin maging abogado kung gusto mo. Alam ba, pangarap ko rin yan eh. Mag-4 na taong ka, bawa lang, 4 na taong ka sa kolehiyo. Eh ngayon naman may mga e-books na pwede mo nang i-download eh. Oo, siguro pwede mo sabihin na hindi kasing effective yun ng actual na libro. Pero mapapagtsagaan mo naman e-book eh. Sa umpisa, ganun lang muna. Sa umpisa, makikopya-kopya ka lang muna ng mga libro ng katabi mo, picture-picturean mo, ganun. Basahin mo ng gusto. Ito si Atty. Wala kayong kamali-mali. Kinikwento nga niya kanina yung struggle niya sa pagiging abogado eh. Na hindi siya masyadong makabili ng libro dahil nga mahirap nga yung pamilya nila. Ang ginagawa niya, pumupunta siya ng library, tapos pag halimbawa, alam mo yung pasarado na yung library kasi kadalasan naman hanggang alas 5 lang ang library. Ang ginagawa niya, pinipicturean niya yung mga libro. Pinipicturean niya yung mga libro tapos binabasa niya sa bahay nila yung picture mismo ng libro na yun. Tinan mo, hindi mo na kailangan bumili ng libro pagka ganun eh. Sa ganung angulo, brother, sa ngayon mura na ang mga libro. And when I say mura, minsan yan, hindi mo na kailangan bilhin, da-download mo na lang eh. Kaya marami na ngayon research eh, no? Brother, lahat ng gusto mong mangyari, pwede nang mangyari ngayon dahil may internet na. Meron ng cellphone na may camera, meron ng cellphone na may internet, meron connectivity. Hindi katulad nung unang panahon na puta kailangan mo talaga mano-mano lahat ng bagay, bibili mo pa libro. Actual hard copy, tas mamahal na mga libro noon. Ngayon, mas mura-mura ng konti ang pag-aaral eh. Nagtaas na ng konti ang tuition fee. Siyempre, dahil paglipas ng panahon, tumataas talaga yan. Pero yung mga libro, napapakinabangan na ngayon yung mga e-books eh. Yun ang masasabi ko. So, follow-up question, brother. Ito, follow-up question ko, brother. Kasi meron, yung wife ko, parang nabe-burn na to sa work niya. Almost 20 years na siya eh. Halos ngayon, itong taon na to. So, 42 na siya, pareho same kami. So, balak niya mag-retire, 50. Sabi ko, bago ka mag-retire, kailangan, meron kang ipon, meron na rin akong ipon. Tatlo anak namin, brother. Anong mapapayo mo doon? Tama ka nga, kailangan niya talaga ng ipon. Pero more than ipon, brother, kailangan niyo ng sustainable income. Kailangan niyo ng income na pumapasok sa inyo para hindi naman kasi pwedeng basta magre-retire ako tapos pagka-retire walang pera. Saan ngayon naaasa? Sa mga anak. Yun yung sabi ko sa kanya. Kaya nga eh. Ayun ang sabi ko sa kanya, pagdating mo ng 50, retire ka na eh. Paano? After noon, wala pa tayo. Di pa tayo senior noon eh. Aasa pa tayo. May kailangan pa natin i-sustain yung mga anak natin. Totoo. Tapos at the same time, kailangan nyo i-sustain yung sarili ninyo, di ba? Hindi lang sa mga anak kundi pati sa sarili ninyo. Kasi ang hirap maintenance namin. Okay, sige, papatapusin lang ang mga anak. Tapos paano mangyari? Titigil na sa pagtatrabaho. Saan kukuha ng pera? Yung mga anak na ang bahala. Putang ina, maniwala ka, magiging toxic yung pamilya nyo kapag saan na kayo maasa ng pera. Kaya nga eh. So, ano may papayo mo gano'n, brother? So, dapat kung sakaling mag-retire, merong alternative na income, na passive income, ganun ba? Kahit nga hindi passive income kahit active income sawa na siya sa trabaho niya, ipunin niya lahat ng pera. And when I say lahat, ibig sabihin, lahat ng perang hindi naman ginagastos para sa pangangailangan at sa kapritsyo lang napupunta, ipunin niya. Tapos kung ba, marunong siya magluto, pwede niyang kopyahin yung katulad ng ginawa ko, nagtitinda-tinda lang sa kanto-kanto. Yun nga eh. Yun, parang yun gusto niya mangyari, magiging option niya yun, pag nag-retire siya eh. Gusto niya mag-online daw. Pagka, alam mo yun, tinda-tinda ka muna sa kanto, sa mga pilahan muna, bilahan ng jeep, pilahan ng tricycle, doon ka muna, benta ka ng lutong ulam, agahan. Yung agahan niya, ito wala kayong kamalay-malay. Gusto ko sana pakita sa inyo minsan eh. Nasa C6 dito sa Metro Manila, meron ditong isang lugar doon sa C6 na puro mga anong tawag dito? Puro mga, alam mo yung may mga lamesa lang, tapos nagtitinda sila ng agahan. C6? Oo! Meron dyan. Malapit kami dyan, brother. C6. Malapit kami dyan, brother. C6. Ayun, nakikita ninyo. Yung may bandang, saan ba banda yun? Yung papunta ng, papunta ng... C6 tayo, papunta Bikutan? Ayun, nakikita ninyo yung nasa tabi ng kalsada, tapos nandiyan lang sila mula alas 5 ng madaling araw hanggang alas 7 ng umaga, di ba? Siyempre, babanatan na sila ng mga traffic enforcer at saka ng clearing pag lumampas sila alas 7.
Pero minsan may- nakakaubos sila, brother. Nakakaubos sila ng paninda, nakaka2,000, 3,000 sila isang araw. Eh, Wala pang isipin mo bayad yun, ng pesto, tangina, no? lamesa lang yun, ha? Lamesa lang yun, itinayo sa tabi ng Oo. kalsada, tapos nagtitinda sila ng Oo. agahan. Titinda ng agahan, brad. Tangina, alam mo, oo, sige, nakakapuyat yun, nakakapagod yun. Pero, alam mo yun, kung meron ka ng sobrang pera, kaya mo nang kumuha ng tagahiwa, alam mo yun, tapos siya na rin Oo tagaluto, nga, no? bla bla, tapos ikaw na lang magtitinda. Yeah, ikaw mamamalengke para di ka Oo. naloloko sa pera. Pag uwi mo sa bahay, may tagaluto na, di matutulog ka ngayon, mga 2 oras pa extra. O tapos ikaw na rin na magtitinda para hindi ka ulit naloloko sa pera. Yung empleyadong kinuha mo, pang ano lang, pang luto-luto lang, ganun. Kapag kakaya ng budget mo, kasi dasino lang naman eh, pagka magluluto lang, siguro okay na 200, 300 pesos doon, tagaluto lang naman eh. Tapos 3 oras lang Oo na nga, no? trabaho yun. Di ba? O tapos ngayon, lahat na Oo. kayo nakikitain, eh, sa'yo na. Hindi ka napagod sa luto, namalengke ka lang, tapos nagtinda. Hindi na ikaw ang nagluto. O see? Sa umpisa lang naman, ikaw lahat eh. Ganun yun, sa umpisa, ikaw lahat, para makabisado Oo. mo yung buong proseso. Kasi kahit pa may pera ka, pag hindi mo kabisado ang proseso, lulukoy ka lang ng tao eh. Kamo yun? Tama, tama. O yun, yun na Walang mismo. bayad Yeah, doon, ang brother? Ang pwesto doon? Walang bayad? Brother, nasa tabi lang sila ng kalsada. Ano pa bayaran mo sa tabi ng kalsada? Ah, sa bagay, wala naman, no? Nagse-set up lang sila Bisita ng lang. lamesa, tapos may basket sila na dala-dala. Yung basket nila, yun yung ano tayo dito, bayong na nilalagyan nila ng mga paninda nila sa umaga na nakabalot na. Lahat yun nakabalot na sa bahay na binabalot. Tapos may dala-dala lang silang foldable na lamesa, ititindig doon yung lamesa, tapos lalagay yung mga paninda, tapos yun na yun. Tricycle lang. Oo nga, no? Kahit pansit-pansit Oo, lang, no? Mga tricycle lang pansit. nila. Tapos yung tricycle, di naman din sa kanila. Nirerentahan lang din yung tricycle. Eh. Para yatid sila doon, Oo. tapos sunduin din at the same time. May motor naman ako eh. Pwede naman siguro ilagay dyan. Kahit mga... Oo, kahit mga 2 balik. Oo. Kaya yun, 2, 3 balik. balik. Pwede yun. Araw-araw, tsagain nyo na lang hanggang makabili kayo sariling tricycle o sariling kolong-kolong. Kasi Oo lang nga, naman ang no? kolong-kolong. Wala kang 20 mil, may kolong-kolong ka na eh. Kasama na pati motor dun eh. Pagkabulok lang naman yung bibilin mo. Nakabili nga ako ng kolong-kolong, 11 mil lang eh. Di ko na nga naisama sa vlog yun eh. Yan nga lang, ayun, sila na ngayon. Kasi tuti lang yun eh. Sige, brother, yun lang. Papasok pa ako, brother. Yun lang ako. Salamat. Okay, brother, galing mo sa buhay ha. Bye-bye. Salamat. Bye-bye. Okay. Fernanding. Okay, kita nyo Pilipinas, kahit na ano pwede kang maging eh. Tatrabahuin mo nga lang. Yun lang nakakapagod na parte. Sa umpisa, ikaw babanat lahat, ikaw bibira lahat. Pero sa umpisa lang naman nakakapagod yan eh. Kapag may sapat na pera ka na, may pambayad ka na ng empleyado eh. Sabi mo, paano alaman kapag bla bla, nakakatakot magbayad ng empleyado. Nakakatakot talaga pag wala ka pang pondo. Pero mapapansin mo, pag lumalaki na pondo mo, lumalaki na pera mo, afford mo na kahit 300 lang na helper kada araw eh. Di ba? Tipong magluluto lang naman, 2, 3 oras lang ang trabaho. Okay na 300 dun. Sobra-sobra pa yun. Di ba? 2 oras, 3 oras lang naman na magtatrabaho yun eh. Sa ibang oras, pwede naman sila magtrabaho sa ibang lugar eh. Sige. Mukhang wala si Fernanding. Yung mga gusto umakit sa live, andito yung 4 na square. Dito sa may bandang gilid sa kaliwa. Andyan yung option para mag-request na umakit sa live. Bilisan nyo na, dali. At tayo-tayo lang naman dito. Meron pa akong 10 minuto. Okay, banat. 10 minuto pa tayo hanggang 7:45. Mabilis lang to hanggang 7:45. Bilis. Yung mga gusto umakit sa live. Huwag na kayo mahiya, puta. Oy, salamat 10 stars. Salamat idol. Sana lahat ng tamad nanonood dito para mabago pa nila sa buhay. Tara, ako usapin na kita. Ay, yun lang. Walang option para mag-request na umakit. Labas ka uli. All goods gaming. Labas ka uli. Iakit kita. Susunod kita rito. Meron ako inakit sa live. Okay. Taga saan ka? Taga saan ka? Idol, Brother, ang balita. Taga saan ka? ako na ba yan, Idol? Oo, ikaw na. Oo, sige, taga saan ka? Cebu, Idol. Cebu. Okay. Ano tanong mo, brother? Matanong ko lang, brother, ano ba dapat gawin pag sabi ng boss mo,
ma-increasean ka daw Lucky. pag may bagong branch na, tapos until now, wala pa rin. Tanong mo, boss, ano kayang kailangan para ma-increase ako sa sweldo? Gagawin kong kung ano yung magagawa ko. Sabi mo lang sa akin kung ano gagawin ko para ma-increase ang sweldo ko. Kasi mahirap kasi pag mag-aantay ka lang, brother. Minsan ang mga boss walang kusa. Diretsahan, minsan ang mga boss walang kusa. So tanong mo na mismo sa boss mo, boss, ano ba kailangan para ma-increase yung sweldo ko? Minsan, aantay ka muna ng isang taon, gano'n, bago ma-increase sweldo mo kasi yearly appraisal kung tawagin nila. Minsan naman may gustong ipagawa sa'yo, gano'n, na kailangan talagang gawin sa trabaho tapos hindi pa niya na idadagdag sa workload mo para madagdagan yung sweldo mo. The only way para malaman mo yun, brother, tanong mo na sa boss mo, diretso. Po mo? Apo. Salamat, idol. Sige, follow up question, brother. Yun lang muna, idol. Nanginig ako sa kabay. Okay, sige, bye-bye. Nanginginig daw siya. Nakakatawa naman yun. Kabado siya. Tony. Okay, sige. Meron na lang tayong ito, 46 minutes. Sige, 6 minutes. Kailangan ko bumalik agad kasi may hearing kami ni attorney. Well, si attorney pala may hearing, tapos sumama lang ako sa kanya. Attorney Ace. Ayan o, sakto. Pabati naman, 1K followers. So, pabati. Ayan, Attorney Ace. Ayan o. Magkasama kami ngayon. Dito kami ngayon sa Baguio. Sinama ako ni attorney dito. Sinama niya ako. Kasi may hearing siya ngayon. Ako yung makikipanood lang. Para matuto ako. Siyempre, hindi pwede natatapos ang pagkatuto sa mga libro lang. Kailangan mo actual. Matuto ka galing sa mga taong nakakaalam. Attorney Ace Horado. Good morning sa'yo, brother. Andiyan siya sa kotse. Mamaya nga papakita ko nga sa inyo. Papakita ko sa inyo mamaya. Papakita ko sa inyo. Attorney, ayos ka. Bis ka. Wala to. Isa na to. Jaro. Jaro. 7:40, 5 minutes. O, dali. 5 minutes, go. Banatan nyo na. Five minutes tayo ngayon. Ay, babatiin ko rin pala yung mga Muslim dyan sa Maharlika, sa Taguig. Hello. Assalamualaikum sa inyo. Kumusta kayo dyan sa Taguig? Hello, kumusta sa inyo? Good morning, everyone. Yeah? Tony, dali, bira. Bagal naman Tony. Next na agad. Next na. Okay, yung mga gusto umakyat sa live, meron pa akong 4 minutes yata. O, 4 minutes pa ako. Dali, makakuha pa ako ng isa nito. Lalakad na ako, papunta sa kotse. May 4 minutes pa ako. Dali. Yung mga gusto umakyat sa live, ito yung 4 na square sa gilid. Andyan. Yung 4 na square sa gilid. Andyan yung option para mag-request kayo na umakyat sa live. Carla yata to. Nabaligtad yung pangalan. Carla. Carla, good morning. Taga saan ka? Ako na ba, sir? Hello, Carla. Hello, good morning. Taga saan ka? Sir, ako po ba? Oo, ikaw na. Taga saan ka? Good morning. Okay. Ano tanong mo? Sir, Ayos. Ano tanong mo, sir? Sir, tanong ko lang po, paano po mababawi yung pagkain? Nagputol-putol ka. Paano? Paano po mababawi pagkain? Sorry, medyo wag mo masyado hawakan yung cellphone. Paano mababawi yung May umutang po kasi. Paano ko sa kaya yung mababawi? Kasi dadalilan na po kasi siya. paano mababawi yung inutang nung umutang sa'yo? Opo. Aha. Ano There po are kaya? multiple ways. Pero lahat masalimuot, diretsahan. Multiple ways, pero lahat masalimuot. Puntahan mo sa bahay, kausapin mo. Tapos hindi madaan sa usapan, puntang barangay, papirmahin nyo doon. Hindi madaan sa barangay, demanda nyo, small claims court, si attorney ng bala dyan. Pero teka muna, papasagot natin kay attorney. Paano ba sistema ng small claims court na? Andali ito, papasagutin natin si attorney. Sige po, sir. Okay. Attorney, mabilisan lang. Small claims court. Maliit na utang. Magkano yung utang? 150 po, sir. 152,000 lang. Oh.
Nagtatanong ngayon kung paano daw ba sistema sa small claims court para daw makapagsampa ng kaso. Ay, bago ako makapagsampa ng case sa small claims court, unang-una dapat nag-demand letter ka. Meron po, Pagkatapos mo mag-demand letter, napag-serve mo na yung demand letter, next niyan, pupunta ka ng venue kung saan ka nakatira. Tapos, Apo. may form doon. May form doon. Ang tinatawag doon ay form na small claims case, SCC. Fini-fill outan lang yon. Tapos magbabayad ka ng filing fee and then yun na, i-raffle na yan. Hindi kinakailangan ng lawyer. Take note, hindi po kinakailangan ng lawyer sa small claims case. Apo. Sir, kasi po, usapan po, sir, sa lahat na po kasi sumunod po ako sa lahat na, sir. Ano po? Sinong kalaban nyo? Sumunod po ako sa San Latin. San Latira. Opo, sir, bahay po niya. Hindi ko po, sila po po yung nakatira. Ngayon, Parang nagdatulan lang sa paghulog. okay, so yun po. Para makapag-claim po kayo, kinakailangan nga po ganun. Form lang po ito pag small claims case. Sinasagutan lang po ito sa korte. Pupunta lang po kayo sa korte na kung saan po kayo nakatira, yun yung sumasakop sa inyo. Yun po yung jurisdiction ng korte. Okay? Okay po, sir, salamat. Kung may gusto po kayo, kung may follow-up question po kayo, pwede niyo po ako i-message sa aking Facebook page, Attorney Ace Randolph Forado. At kahit sino pong nanonood yan, pwede po kayo mag-consult sa akin. Libre naman po yan. Online. Okay, Alright? salamat. Sige po. Pasensya na. Gire-ready na kami pang korte. Yun. Apagaling. Attorney Ace Randolph Forado. Okay, thank you very much, sister. Bye-bye. Sige po, bye-bye. Okay. Kita nyo kung gaano kalupit, no? Attorney Ace, always ready yan. Kabisado niya. Napakatindi. Follow nyo si Attorney Ace Randolph Forado. Siya nagsama sa akin dito eh. Napakagaling. Sige, magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Kami muna ay magre-ready. Sige, takits. Bye-bye.